Sa tabi, ang tunay na kasangga ni Mayor Rodrigo Duterte. Ang abogado ng pagbabago, Vice President Alan Peter Cayetano! Matapang na solusyon, mabilis na aksyon, Duterte, Cayetano, tunay na pagbabago. For what does it profit a man to gain the world but to lose your soul? Ano po ang mapapala ng isang tao kung yung buong mundo ay mapapasa kanya pero mawawala ang kanyang kaluluwa? Hindi pa ho nagpapail ng candidacy si Mayor Duterte. Sobra na po ang pamimintas sa kanya at sa kanyang buhay. Pati po ang kanyang pamilya na walang kamalay-malay ay pinintasan at ginawang subject ng black propaganda. Siya na po ata ang pinakamasamang tao sa balat ng mundo at sa kasaysayan kung paniniwalaan si President Aquino, si Mar Rojas, si Grace Poe, si Senator Trillanes at ang mga may-ari ng ABS-CBN. Hindi ko po alam kung saan hinuhugot ni Mayor Duterte ang lakas para harapin ang lahat ng kritisismo. Pero naalala ko po tuloy ang sinasabi ng Sabado Boys, ang sinasabi nila Jimmy Bondoc sa kanilang kanta, Mayor, kung pagod na ang iyong paa, tignan nyo na lang po ang lahat ng umaasa. Sino po dito umaasa sa pagbabago? Sino po dito umaasa kay Mayor Rodrigo Duterte? Lahat po ng pagsubok ay kala ko po nadaanan na niya. 30 taon bilang mayor, lahat ng gulo na hinarap niya po sa Davao. Bilang prosecutor, akala ko po yung umpisa ng kampanya ay napakahirap. Bakit po? 1 oras magsasalita po si mayor. Maghihintay yung iba, ite-tape siya, kukuha ng 1 minuto na controversial na sasabihin. Tatanggalin sa konteksto at yun po ang ilalagay sa news. Akala ko po, yun na po ang pinakamabigat. Nung nasanay na po ang mga media na kasama namin araw-araw, kami po'y nagpapasalamat sa inyo. Nung nakilala nyo po si Mayor, nire-report nyo na po ang puso ng isang Mayor Duterte. Ngunit, biglang nagbago ang lahat nung nag-number 1 sa surveys ang isang Mayor Duterte. Bigla naman pong 2-3 linggo. Nasa news, dati 20 minutos na news, ay tungkol sa krimen, droga at korupsyon. Bigla na lang po ang news, si Duterte na lang po ang masama at pinakamasama sa ating bansa. Nilampasan po niya yon, mga kababayan, dahil po sa inyo, kayo po ang nagtanggol kay Mayor Duterte. Dahil yung black propaganda po walang nangyari. Sinusian ang isang Senador Trillanes. Binigyan ng mga peking dokumento. Hindi po ako galit kay Senator Trillanes. Naawa po ako sa kanya at sinira niya ang pangalan niya sa graft and corruption. Hindi po ako galit kay Senator po at kay Mar Rojas, sapagkat sinakripisyo nila ang kanilang prinsipyo dahil gusto nilang maging Pangulo ng Republika. Hindi po ako galit sa ABS-CBN. Napakagagaling po ng tao nandun. Pero nahihiya ako para sa mga reporter ng ABS-CBN na ang kanilang may-ari at management ay mas importante kaysa sa integrity na sila ang magdikta
kung sino ang susunod na Pangulo ng ating Republika. You are all my friends. President Aquino, Mar Rojas, Grace Poe, and the management and owners of ABS-CBN. Let me pose this question to you. Let me address myself to you. For what will it profit you if you gain the world? Ano po ang mapapala nyo kung kayo magdidikta kung sino susunod na Pangulo? Kung anyo naman pong kaluluwa ay mawawala. Bakit nyo ibinebenta ang prinsipyo nyo? Ganun ba kaimportante ang pera at kapangyarihan? Marami po akong natutunan nung kampanyang ito. Pero una ko pong natutunan kay Mayor Duterte, yung sinabi po niya sa akin, Alan, huwag natin ibebenta kung sino tayo. Huwag tayong magbabago. Matalo na tayo, pero hindi tayo hahawakan sa liig ng iilan mayaman sa ating bansa. Matalo na tayo, buksan nila ang ating puso, Diyos at bayan ang makikita at hindi po pera at kasakiman sa kapangyarihan. Gusto ko pong kausapin kayo tungkol sa kaluluwa ng ating bayan. I want to have a conversation with you about the soul of our nation. Sino po dito ang gusto ng pagbabago? Sino po dito sasamahan si Mayor Duterte baguhin ang Pilipinas? Ang kailangan po sa pagbabago, sakripisyo. Sakripisyo. Mayaman po ang ating bansa. Pinakamagagandang isla, pinakamagagandang bundok, aquatic resources, natural resources, gold, natural gas, silver, copper, nickel, you name it, the Lord has given the Filipino. But we have neglected the number one natural resource na ibinigay ng Panginoon. Our best resource is the Filipino. Dinevelop natin mga beach, dinevelop natin mga bundok, inararo yung ibang bundok para sa ibang illegal na mining, aquatic resources, pero nakalimutan natin mag-invest sa Pilipino. Siya po ang naiwanan sa daan na matuwid. Maganda ang daan, kawawa ang tao. Mga kasama, sabi po sa Biblia, at alam ko po, ito din ay hinahatid din po ng Quran. Sa mga kapatid natin Muslim, Assalamualaikum. Sabi po, there is no greater love than for a man to lay down his life for another. 2 linggo po na inupakan si Mayor Duterte dahil siya'y anti-women. Bakit po? Dahil kwinento niya noong 1989 ang isang insidente na kung saan ang mga kalaban niya hinahanap ang tape para siraan siya sa isang salitang nasabi niya noon. Ano ba nangyari noong 1989? Not once, not only twice, but many times, Mayor Duterte laid down his own life so that many people, including a baby, isang sanggol, ay hindi mapatay. Is there any greater love, ladies and gentlemen, than a man who is voted into office as mayor to tell everyone, ako na lang i-hostage mo, ako ang patayin mo, hindi yung bata. Yan po ang pag-ibig ng isang Mayor Duterte. Yan po ba ay pinalabas sa TV? Yan po ba ay pinakita sa news? Hindi po. Parte na rin ng ating sakripisyo, mga kababayan. Ang ating pong Panginoon Jesus, hindi kailangan mamatay para sa atin, pero binigay ang kanyang sarili. Sino ang tunay na nagsasakripisyo? Kung tatanungin niyo siguro si Mar Rojas, si Grace Poe, si Mayor Binay, Vice President Binay, ang sasabihin nila, grabe ang hirap ng kampanya, kami nagsasakripisyo. Pero hindi po. Ang nagsasakripisyo po, kayong mga nangangampanya ng libre para sa amin. Kayong nagpagawa ng sariling poster nyo para kay Mayor Duterte.
Kayong nagpagawa ng t-shirt nyo para kay Mayor Duterte. Kayong mga nang away ng kapamilya nyo sa Facebook. Para ibaksak ang kasinungalingan. You are the witnesses of truth of how Mayor Duterte handled himself, his life, his family, his city of Davao in the last 30 years. Kaya maraming salamat po sa inyo. I believe malapit na ang pagbabago dahil sa sakripisyo nyo. Mga kababayan, ang ating mga OFW, sobra na po ang sakripisyo. Iniwan ang pamilya, yung iba po nire-rape, yung iba po sinusuntok, inuupakan, yung iba po nasa kulungan, walang abogado galing sa ating gobyerno. Yung iba po, kung kailan papatayin sa death row, saka lang po papansinin ng ating gobyerno. At pag in-interview ang ating gobyerno, iisa ang sinasabi ng gobyerno, you are our modern day heroes. Is that how we treat heroes in our country? Ang OFW, pag-uwi, ang daming permit. Pag-aalis, ang daming permit. Pero mga foreigner na magdadala ng shabu lab sa ating bansa, labas-pasok sa ating bansa. Ang mga foreigner na may kilalaman sa sindikato at krimen, labas-pasok lang sa immigration. Pero ang mga senior citizen OFW, lalaglagan ng bala. Pagkatapos, sasagutin pa ng gobyerno. Sasagutin ng gobyerno, bawal magpasok ng bala. Sobra na ang tutulin nyo sa tenga nyo. Hindi sila ang naglagay ng bala sa kanilang maleta. Hindi tanga ang Pilipino para magdala ng bala sa airport. Mga kasama, maganda ang plano ng Panginoon para sa atin. Planong pagpalain tayo at hindi tayo saktan. Planong bigyan tayo ng pag-asa at kinabukasan. But we have to make the right choice. Dati po, wala tayong choice. Nung una po, tinignan ko kung sinong mga tatakbong presidente. Sabi ko, paano yon? Wala tayong choice. Kaya nung September 29, sumugod ako sa Davao. Pinuntahan ko si Mayor Duterte at sinabi ko, Mayor, kung tatakbo kang presidente, baka naman pwedeng ako ang vice-presidente mo. Sabi po ni Mayor Duterte, Alan, thank you, it's an honor, but wala akong balak tumakbong presidente. I saw the sincerity, I saw the love for the country, I saw a humble spirit with a warrior heart. So I told the mayor, at hindi po, wala to sa plano. Wala po to sa plano. Sabi ko, Mayor, pag tumakbo ka, kahit hindi mo ako piliin, ikaw na ang susuportahan kong Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Dumating ang deadline. Hanggang alas 4:15, nasa Comelec po ako. Bawat busina po ng kotse, lumilingon ako kung nandyan na po si Mayor. Nakita ko po si Mayor June Ebasco, niyakap ko. Dahil sabi ko, Mayor, hindi naman pupunta ang isa sa pinakamatalik mong kaibigan kung hindi ka pupunta. Pareho pala po kaming ilusyonado nung panahon na yon. Kasi hindi ka talaga dumating. Pero sa aking pag-iikot, wala akong narinig kung hindi, Senador, Kuya Alan, tatakbo ba si Mayor? Sabi ko sa aking sarili, anong klase kang tao, Alan? Will you give up when you know that Mayor Duterte is the hope of the nation? Susuko ba tayo kung gusto natin ng tunay na pagbabago? So with millions of people around the country, hindi po kami na nakapaligid kay Mayor, kayo po na paulit-ulit na sinigaw ang kanyang pangalan sa tama at akdang panahon. Sa advice din po ng ating mahal na Pastor Kibuloy at ng maraming religious leaders sa ating bansa, nanindigan si Mayor Duterte and he decided he will go for it kahit wala siyang pera, kahit wala siyang partido, kahit wala siyang kakampi. Ngayon mga kababayan, lahat na kakampi natin, lahat na ng partido na sa atin na, ang tagumpay ay nasa atin na. Panghuli po, kayo ba'y naniniwala
na nasa atin na ang tagumpay? Do you believe that victory is with us? But victory or tagumpay ay depende sa ating goal, sa ating objective. Alam niyo po kung bakit maraming ayaw ng pagbabago? Dahil nakikinabang sila sa status quo. Okay lang sa kanila na mabagal ang internet. Kayo mga nagpipicture, mabilis ba internet dito? Mabagal ba? Singbagal ng LTO? Singbagal ni Secretary Abaya? Singbagal ni Mar Rojas? Sobra naman kayo, sobrang bagal na nun. Ang mga ito po, 40 pamilya po, hindi po si Alan Cayetano nagsabi nito, World Bank. Sabi ng World Bank, 40 families, 40 pamilya sa Pilipinas, control 75% of our gross national product. Isipin niyo po, mahigit 20 million families tayo. 40 lang po ang nagko-control ng 3 sa 4, 3/4, 75% of our economy. Marami pong ayaw ng pagbabago. Okay lang na mahirap pang magsasaka. Okay lang na pumila kayo sa LRT, MRT. Okay lang na walang tren sa Mindanao. Okay lang na ang Muslim at Kristiyano nagpapatayan doon. Okay lang na 40 taon na o mahigit ang NPA at militar nagpapatayan. Kasi kumikita naman sila eh. Sila naman dumidikta kung sinong pangulo. Maganda naman ang buhay nila. Nasa subdivision sila na maraming bodyguard at gwardiya. Kaya ang drug lord ay hindi ginagambala sila. Pero sabi po ni Mayor Duterte, ang tagumpay na gusto niya ay tagumpay sa lahat ng Pilipino at hindi lang tagumpay sa mga Duterte, sa mga Cayetano at sa mga supporters. Kaya muli ko kayong tatanungin mga kasama, handa na ba kayo sa tunay na pagbabago? Handa na ba kayo sa tagumpay? Sabi sa akin, Sir, number 4 ka sa survey. Excuse me, kahit number 6, kahit huli ako sa survey sa eleksyon, si Alan Cayetano panalo na dahil dadalhin na ni Mayor Duterte ang pagbabago. Ang aking objective from the start, pagbabago, kaya ako'y panalo na. Kung sa Lunes po ako'y mananalo, 100% I will be behind Mayor Rodrigo Duterte. But Mayor, if I do not make it on Monday, sa ayaw at gusto mo, Mayor, I will be 100% behind you. I will follow you, I will hound you, I will protect you, I will fight for the kind of change that you have given your life for, risked your life for several times. Pero ito na lang po, pakiusap ko sa inyo. Salamat po. Ito na lang po, pakiusap ko sa inyo. Ako'y sigurado po, 40% at least ng ating kababayan. I'm hoping for more than 50%. So that we will have our first majority president after martial law. Pwede po ba? Pwede po ba kahit panalo na tayo, mangampanya pa rin kayo? Pwede bang hilahin pa rin nyo yung mga hindi naniniwala? Kumbinsihin pa rin nyo? Huwag kayo makipagsuntukan, bilan nyo po sila ng soft drinks, bilan nyo po ng kakainin. Pag sinampal kayo sa kaliwa, ibigay nyo yung kanan para ipakita ang pagmamahal ng isang Duterte. Ito na lang po, pakiusap ko sa inyo mga kababayan. Pag boto nyo ng Duterte, lilipat kayo sa Vice President. Ang number 1 po doon, Alan Cayetano. Ang pakiusap ko, pag-isipan nyo lang, kung gusto nyo ng isang Vice President, na babantayan, sosuportahan, aalalayan ang ating Pangulo. O isang Vice President po na iba ang gusto sa ating bansa. Lastly, I would like, in behalf of all the supporters, maraming salamat po. Katulad ng sinabi ni Secretary Alunan, maging Kristiyano, Muslim, Katoliko, Evangelical, Hindu, Buddhist, in behalf of all the supporters, in behalf of our families here on stage, Panginoon, maraming salamat na dinadala mo na ang pagbabago sa ating bansa. In behalf of the Duterte Cayetano campaign, sa lahat po sa inyo,
sobra po ang inyong sakripisyo. Hindi namin mababayaran, hindi namin matutumbasan. Pero we will give you a clean government. We will change our system. We will give you what you want and what you are praying for. To our staff, sa mga taong nasa likod ni Pastor Kibuloy, sa mga taong nasa likod ni Mayor Duterte katulad ni Bong, sa mga taong nasa likod ko, hindi ko nababanggitin, sa mga taong nasa likod ng mga tumatakbong senador nito, ilang beses kayo nasigawan, ilang beses kayo napakiusapan, ilang beses kayong nasuntok, natadyak, nabalya. Your sacrifices are worth it. You are standing on the stage where the next president is standing. Attorney Sal, Attorney Bingbong, yung buong core group, no? Victory is ours. But let us dedicate it now to the Lord and to the Filipino people. Mabuhay Mayor Rodrigo Duterte! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang ating Panginoon!